Ito ang mga legendary entrance sa anime part 1. At pag sinabi kong legendary, talagang mangingilabot kayo or ma-hype sa content na ito. Sobrang daming mga legendary entrance sa anime na di ko pa mailalagay dito, kaya siguro gagawa tayong maraming parts sa mga susunod na content. At kung meron man akong di maisama, paki-comment naman ng inyong legendary entrance para mailagay ko sa mga susunod na content. Pero syempre, ilalagay ko muna yung mga legendary anime entrance na napanood ko na. Mahirap naman na maglagay ng anime entrance na di ko pa napapanood. Baka di ako makarelate nun. So bago tayo magsimula, roll the intro. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. So wala nang paligoy-ligoy pa, umpisahan na natin kay Saitama ng One Punch Man. So meron nga na meteor na pabagsak sa City Z at ito ay threat level dragon. At kung umalis agad ang mga tao sa paparating na meteor ay wala din dahil maapektuhan sila kasi 30 minuto na lang babagsak na nga itong meteor. Di na nagpaligoy-ligoy pa at nabakasakali si Genos na pigilan ang pagbagsak ng meteor sa City Z. At kasama niya sa pagpigil neto ay ang Class S Rank 7 na si Bofoy. Ngunit kahit malakas na ang atake ni Bofoy, ay di pa din to sapat para pigilan ang pagbagsak ng meteor. Nagbakasakali din si Genos at binuhos ang kanyang lakas para sa isang atake. Pero sabi ni Bang na may epekto nga daw yung atake ni Genos. Tapos biglang sabi na i-mention ko lang ata. At napamura nga itong si Genos kay Tatang. At ito na ang pagdating ng ating main character na si Saitama. Sinabi pa nga ni Bang na kung sino siya. At sabi ni Saitama na hero nga daw siya. At bigla siyang lumipad at sinabing di kita hahayaan na bubagsak sa aking bayan at nawasak nga ito ni Saitama. At susunod naman ay ang kapitan ng Black Bulls na si Yami Sukehiro na dumating sa laban ng late na dahil nga nasa isang barrier siya at walang magawa. Pero nung nalagpasan na niya ang kanyang limitasyon ay nagkaroon siya ng bagong kapangyarihan. At sabi nga niya sa mga miyembro ng Black Bulls, nakuha niya itong power up niya ay dahil sa inyo na di sumusuko. At pinakita na nga niya ang kanyang bagong atake na pinangalanan na Dark Magic Dark Cloak Dimension Slash. Sunod naman ay ang captain ng Straw Hat Pirates na si Monkey D. Luffy na kung saan naganap ito sa Marineford War Arc na gusto niyang iligtas si Ace sa mga Marines. Ngunit sobrang lalakas nga ng mga kalaban at di inaasahan ni Luffy na mababa pa ang kapasidad niya para labanan ang mga admiral level. Pero dahil desperado na si Luffy, nagpatulong siya kay Jinbei para ihagi siya kung saan malapit si Ace. At andun nga si Hokiji, si Akainu at si Kizaru. At nagulat nga si Ace sa ginawa ni Luffy. Habang pagod na pagod si Luffy dahil nga napalibutan siya ng tubig sa kanyang buong katawan, ay dali-dali niyang binato sa mga admiral ang kahoy. Bago tayo pumunta sa susunod na legendary entrance, kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, ay abang-abang ka lang sa YouTube channel ko. Kaya kung ako sa'yo ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated. At ang susunod naman ay ang MC ng Bleach na si Kurosaki Ichigo, na kung saan naglalaban na ang mga Quincy at Soul Reaper. Pero natatalo nga ang mga Soul Reaper sa mga laban. At naramdaman nga ni Rukia ang presensya ni Ichigo at sinabi niya ito kay Byakuya. At nabigla nga ang mga Quincy sa presensya ni Ichigo, na kung saan dali-dali niyang pinuntahan si Kenpachi na labis na sugatan sa laban at sinabi niya
na nandito ako para iligtas ka. Susunod naman ay walang iba kundi si Levi Ackerman, na kung saan ito ang unang pagkakataon na nakita nila Eren, Mikasa at Armin si Levi. At nagulat nga si Eren dito dahil nakasuot si Levi ng Wings of Freedom, na kung saan gusto sumali dun ni Eren. At ang last but not the least natin ay ang main character ng Naruto na si Uzumaki Naruto, na kung saan nawasak nga ang buong Konoha sa ginawang teknik ni Pain. At nagulat nga si Sakura at di niya alam ang kanyang gagawin. Pasigaw nga niyang tinawag si Naruto para humingi ng tulong sa kanya. Onegai! Naruto! At biglang may tumunog at lumabas ang usok sa kalagitnaan ng Konoha. At dumating na nga ang bagong Naruto sa labanan na naka-Sage mode, kasama nga si Gamabunta at iba pang mga legendary na palaka para talunin nga itong si Pain. At yan ang mga legendary entrance sa anime. At syempre di pa matatapos dito, magkakaroon pa tayo ng part 2. So kung may nalimutan akong isama sa video, paki-comment naman kung ano pa ang mga legendary entrances para sa susunod na content. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, paki-like, share and subscribe naman para mas ganahan pa kami gumawa ng mga anime contents. Hanggang sa muli!